Magandang buhay, mga mahal kong mag-aaral sa grade 9. Sa bidyong ito ay ating tatalakayin ang ikapitong kabanata ng nobelang Noli Me Tangere at ito ay pinamagatang Suyuan sa Azotea. Alam mo ba, ang kabanata 7 ng Noli Me Tangere na pinamagatang Suyuan sa Azotea ay tumatalakay sa pag-uusap at pagliligawan ni na Crisostomo Ibarra at Maria Clara sa azotea o balkonahe ng bahay ni Kapitan Tiago. Dito ipinakita ang kanilang malalim na damdamin para sa isa't isa at ang kanilang mga alaala noong sila'y bata pa. Ang kabanatang ito ay mahalaga dahil ipinapakita nito ang kultura ng panliligaw at ang katayuan ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino noong panahon ng Kastila. Gusto mo ba ng mas detalyadong buod o may partikular kang tanong tungkol sa kabanatang ito? Tara, pag-usapan natin yan. Kinabukasan, maagang-maaga pa ay nagsimba na sina Maria at Tia Isabel. Pagkatapos ng misa, nagayang umuwi na si Maria. Pagkaagahan ay nanahi si Maria upang hindi mainip sa paghihintay. Si Tia Isabel ay nagwalis ng mga kalat ng sinundang gabi. Si Kapitan Tiago ay binuklat naman ang mga itinatagong kasulatan. Sumasasal sa kaba ang dibdib ni Maria tuwing may nagdaraang mga sasakyan, sapagkat medyo namumutla siya. Ipinayo ni Kapitan Tiago na magbakasyon siya sa Malabon o sa San Diego. Iminungkahi ni Isabel na sa San Diego na gawin ang bakasyon, sapagkat bukod sa malaki ang bahay roon ay malapit na ring ganapin ang pesta. Tinagubilin ni Kapitan Tiago si Maria na sa pagkukuha ng kanyang mga damit ay magpaalam na siya sa mga kaibigan sapagkat hindi na siya babalik sa Biteryo. Nanlamig at biglang nabitawan ni Maria ang tinatahi nang may biglang tumigil na sasakyan sa kanilang tapat. Nang maulinigan niya ang boses ni Ibarra, karakang pumasok sa silid si Maria. Tinulungan siya ni Tia Isabel na mag-ayos ng sarili bago harapin si Ibarra. Pumasok na sa bulwagan ang dalawa. Nagtama ang kanilang mga paningin. Ang pagkakatama ng kanilang paningin ay nagdulot sa kaligayahan sa kanilang puso. Maya-maya ay lumapit sila sa azotea upang iwasan ang alikabok na nililikha ni Isabel. Tinanong ni Maria si Ibarra kung hindi siya nalimutan nito sa pangingibang bansa dahil sa maraming magagandang dalaga roon. Sinabi ni Ibarra na siya ay hindi nakakalimot. Katunayan anya, si Maria ay laging nasa kanyang alaala. Binigyan din pa ni Ibarra ang isinumpa niya sa harap ng bangkay ng ina na wala siyang iibigin at paliligayahin kundi si Maria lamang. Si Maria man anya ay hindi nakakalimot kahit na pinayuhan siya ng kanyang padre kompesor na limutin na niya si Ibarra. Binigkas pa ni Maria ang kanilang kamusmusan, ang kanilang paglalaro, pagtatampuhan at muling pagbabati, at pagpapatawa ni Maria nang tawaging mangmang ng kanyang ina si Ibarra. Dahil dito, si Ibarra ay nagtampo kay Maria. Nawala lamang ang kanyang tampo nang lagyan ni Maria ng sambong sa loob ng kanyang sombrero upang hindi maitiman. Ang bagay na iyon ay ikinagalak ni Ibarra. Kinuha niya sa kanyang kalupi ang isang papel at ipinakita ang ilang tuyong dahon ng sambong na nangingitim na, pero mabango pa rin. Inilabas naman ni Maria ang isang liham na ibinigay naman sa kanya ni Ibarra bago tumulak ito patungo sa ibang bansa. Binasa ito ni Maria ng pantay mata upang di makita ang kanyang mukha. Nakasaad sa sulat kung bakit nais ni Don Rafael na papag-aralin si Ibarra sa ibang bansa. Siyaan niya ay isang lalaki at kailangan niyang matutunan ang tungkol sa mga buhay-buhay upang mapaglingkuran niya ang kanyang sinilangan. Na bagamat matanda na si Don Rafael at kailangan ni Ibarra, siya ay handang magtiis na ipaubaya ang pansariling interes alang-alang sa kapakanang pambayan. Sa bahaging iyon ng sulat ay napatayo si Ibarra. Namutla siya.
Napatigil sa pagbabasa si Maria. Tinanong ni Maria ang binata. Sumagot siya, "Dahil sa'yo ay nalimutan ko ang aking tungkulin. Kailangan na pala akong umuwi dahil bukas ay undas na." Kumuha ng ilang bulaklak si Maria at iniabot iyon kay Ibarra. Pinagbili na ni Kapitan Tiago si Ibarra na ipakisabi kay Anding na ayusin nito ang bahay nila sa San Diego sapagkat magbabakasyon doon ang mag-ali. Tumango si Ibarra at umalis na ito. Pumasok sa silid si Maria at umiyak. Sinundan siya ni Kapitan Tiago at inutusan na magtulos ng 2 kandila sa mga manlalakbay na sina San Roque at San Rafael. Sumasalamin o ipinapakita sa kabanatang ito ang kaparaanan o style ng panliligaw noong unang panahon. Mga tulong sa pag-aaral, talasalitaan. Una, sumasasal sa kaba. Sumasasal ibig sabihin ay mabilis o matindi. Halimbawa, dahil sa malubhang sakit ay sumasasal na pumanaw ang lalaki. Pangalawa, mabilis lamang na nag-usap si Maria Clara at Crisostomo. Sumunod, iminungkahe o suwestyon. Ito ay nangangahulugang pagbibigay opinyon o pagsasabi ng naisin. Halimbawa, iminungkahe ni Jose sa kanyang mga kaibigan ang plano ng pamilya nila sa isasagawang okasyon para sa kaarawan ng kanyang lolo. Sumunod, tinagubilinan o nangangahulugang pinayuhan o rekomendasyon. Halimbawa, hindi nawawala ng tagubilin si Elsa sa tuwing tutungo ang kanyang anak na si Jose sa trabaho nito. Sumunod, maulinigan o madinig. Halimbawa, madalas ay naulinigan ni Mara sa hating gabi ang daing ng kanyang ina mula sa sakit nito. Sumunod, azotea o balkonahe. Halimbawa, sa tuwing naisin ni Lorna na makalanghap ng sariwang hangin, ay pinipili niya ang azotea ng kanilang tahanan upang pagtambayan. Mga tauhan sa kabanata, Maria Clara, anak ni Kapitan Tiago, puno ng pananabik sa muling pagkikita nila ni Ibarra. Crisostomo Ibarra, ang katipa ni Maria Clara na bumalik mula sa Europa. Tia Isabel, ang tumutulong kay Maria Clara sa pag-aayos ng sarili. Kapitan Tiago, ama ni Maria Clara, ang abala sa kanyang negosyo. Mga aral mula sa kabanata. Sa larangan ng pagmamahal, ang pag-ibig ay hindi lang na matatawag na pag-ibig sa sinisinta o sa espesyal na tao sa buhay ng isa pa. Ito ay maaari mong maramdaman sa ibang larangan. Ito ay maaaring magmula rin sa kaibigan at pamilya. Sa pagitan ng pag-ibig at kinabukasan. Tamang piliin ang nakabubuting pangkalahatan bago ang pangsarili. Sa sitwasyon ni Ibarra na pinili niya ang mga ibang bansa upang mag-aral sa kagustuhan ng kanyang ama. Hanggang dito na lamang, naway may natutunan kayo at may tumatak sa inyong mga isipan. Maraming salamat!